Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, surface-to-ship missile ng Japan inilunsad sa Ilocos. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile system sa Pilipinas para sa maritime strike na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. One or two missiles inside. Oh, basically. That's it. That's it. Sa pool. One hit, one miss, or was that debris? No, cycle 3 was hit, that was debris. I think it was cycle 3. I think it was So now we got your 2 rounds to the 6 and Okay, still there. so the front time is a little long, so I'm going to be concerned that I'm basic. All right. But we have newer ones that are quicker to reload and lighter. Or this is Sa loob lamang ng 6 na minuto, tinamaan nito ang target ang decommissioned warship ng Philippine Navy na BRP Quezon na nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Paway, Ilocos Norte, nais palubugin ang dating barko ng Pilipinas sa ginanap na live fire sa Ilocos, at nauna na ngang tumira dito ang missiles mula sa Japan Forces. Sa isang pahayag, sinabi ng DND na sinaksihan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang drill sa Paway Sand Dunes sa Ilocos Norte, kung saan nagsagawa ang mga kalyadong puwersa ng maritime strike exercise. Kinumpirma ni Teodoro ang partisipasyon ng Japanese missile system sa Balikatan, na tinawag itong unang pagkakataon na sinubukan ang kakayahan sa Pilipinas noong Balikatan. Ipinakita ng ehersisyo ang kakayahan ng precision strike ng missile system. Sinabi ng DND na ito ay dinisenyo para sa coastal defense at deterrence laban sa maritime threats. Nakibahagi sa drill ang mga tropa mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Sinabi ng DND na pinalakas ng aktibidad ang multilateral na kooperasyon at interoperability ng mga kalahok na puwersa. Ang Philippine Army, sa pamamagitan ng Armor Pambato Division, at ang Japan Ground Self-Defense Force, ay nagsagawa ng kanilang kauna-unahang combined live-fire exercise bilang bahagi ng Exercise Silaknib sa Tarlac. Mahigit 200 tropa ng Philippine Army mula sa 1st Tank Battalion ang nakibahagi sa mga drills, gamit ang 4 na Subro light tanks,
Samantala, humigit kumulang 40 tropa mula sa JGSDF ang lumahok sa mga drills kasama ang 4 na maneuver combat vehicle sa Subject Matter Expert Exchange. Sinundan ng live fire exercise ang isang tactical na senaryo na kasama ang paghahanap sa kalaban, pag-aayos ng kanilang posisyon, at sa huli ay pagsira sa target, direktang sinusuportahan ng SELOCNIV 2026, ang aktibong paglipat ng Army sa external security operations sa pamamagitan ng pagtuon sa pinagsamang mga operasyon kasama ang US Army Pacific at mga kakamping hukbo. Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasama ang mga tropa mula sa Estados Unidos, Japan, at Canada ng isang counter-landing live-fire exercises sa Lawag, Ilocos Norte, bahagi ang nasabing pagsasanay ng balikatan exercises, isang taunang military drill na layuning palakasin ang interoperability at kooperasyon ng mga allied forces sa larangan ng depensa at seguridad. Sa naturang aktibidad, ipinakita ng mga sundalo ang kanilang kahandaan sa real-world combat scenarios, kabilang ang coordinated firepower, amphibious defense operations, at rapid response tactics laban sa posibleng paglapag ng puwersa ng kalaban. Ayon sa AFP, mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapatatag ang kakayahan ng bansa at ng mga kaalyado nito sa pagtugon sa mga modernong banta sa seguridad sa rehiyon.